Simula ng Season 5, ika-158 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang dahan-daang papalubog na araw na natatakpan ng anino ng isang napakalaking gusali, isang tanawin na lalo pang nagbibigay ng misteryoso at tila nakatatakot na atmosfera sa buong paligid. Sa gitna ng katahimikan, may isang kalmadong tinig ng matanda ang maririnig mula sa loob na nagsasabing, "Jinmo, pumasok ka na." Pagkapasok niya sa loob ng malawak na silid, sinalubong siya ng sect leader na may seryosong tindig at tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Iniangat nito ang kanyang tingin at sinabi, "Gaya ng sinabi mo sa akin noong nakaraan, tinanong ko ang mga nakatatanda kung may iniwan ba ang wudang dito sa Guangdong. At ngayong araw, may isa sa kanila ang nagpadala ng liham." Inabot ng sect leader ang isang medyo may kalumaang sulat sa ating bida habang may bahagyang pananabik at kuryosidad sa kanyang mukha. Dagdag pa niya, "Hindi ko alam kung ito nga ang hinahanap mo. Pero basahin mo muna." Tahimik lamang na tinanggap yun ng ating bida at agad na pinagmasdan ang selyo nito. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata habang binubuksan at binabasa ang nilalaman ng liham, bakas ang matinding gulat dahil tila hindi niya inaasahang may matatagpuan siyang napakahalagang impormasyon sa ganitong kaagang panahon. Nagpatuloy sa pagsasalita ang sect leader, habang nakatingin sa reaksyon ng bida, ayon sa aming mga ninuno. Bahagya siyang ngumiti bago muling nagsalita ng may malalim na kahulugan. Kapag may taong mula sa wudang na naghahanap ng isang bagay, dapat natin siyang gabayan patungo sa Bokmadong. Kung nakatadhana talaga yun sa kanya, siya mismo ang makakakita at makakakuha roon. Napakunot noo ang ating bida habang tahimik na nag-iisip, pilit inaalala ang mapa ng lugar. Napasabi siya sa kanyang isip ng may pagtataka, "Bokmadong. Halos nalibot ko na ang buong Guangdong sa mga nakaraang araw, pero wala akong nakitang bulwagan, kuweba, o istruktura na may ganoong pangalan." Ilang sandali pa ay makikita silang dalawa na naglalakad sa isang makitid, malamig. Habang maririnig ang alingaw-ngaw ng kanilang mga hakbang, sinabi nito upang basagin ang katahimikan, "Ang Bokmadong ay itinayo ni Patriarch Meryong, ang sect leader 4 na salinlahi bago ako." Seryosong nakatingin sa unahan ang ating bida. Pinalalalim ang kanyang sulyap habang malalim ang iniisip. 100 taon na ang nakalipas. Noong nahati ang Yanhui Divine Art, habang tahimik siyang nag-uugnay ng mga nakalap na impormasyon sa kanyang isip, nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang sect leader. Noong una, ginamit ang Bokmadong bilang lugar ng pagsasanay para sa mga piling alagad. Ngunit hindi nagtagal ay isinara rin ito ng sekta. Masyadong mapanganib ang mga mekanismo at patibong sa loob kaya hindi na ito naging praktikal o ligtas gamitin. Masaya pa siyang lumingon sa ating bida, na wala ang seryosong aura at biglang nakangisi. Sa panahon ngayon, sino pa ba ang magsasayang ng buhay sa mga mapanganib na mekanismo na yan? Mas mabilis na lang kumuha ng magandang espada at uminom ng elixir upang lumakas ang panloob na enerhiya. Napangiwi ang ating bida at bahagyang napairap sa sobrang inis habang sinasabi sa kanyang isip, "Ano ba naman ito?" Para bang tumutubo na lang sa tabi ng kalsada ang mga elixir sa utak ng matandang ito. Talagang wala ng laman ang utak ng paring ito na punong-puno ng mamahaling palamuti at ginto sa katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad pababa, nakarating sila sa isang napakaliblib, tahimik, at tila nakakalimutang bahagi ng kuweba. Sa kanilang harapan ay nagsisilbing harang ang isang napakalaking batong may nakatagong pintuan na halos balot na ng lumot. Bahagyang napataas ang kilay ng ating bida, sinusuri ang pader. Kung nakasara na ito ng matagal, ibig bang sabihin ay hindi na tayo makakapasok ngayon? Kalmadong sumagot ang sect leader, may kasamang pag-iling. Hindi naman sa ganoon. Matanda na lamang ang lugar na ito at masyado nang mapanganib ang pundasyon. Walang sino mang nag-alaga o nag-inspeksyon rito sa napakahabang panahon. Makikita ang mahabang anino ng sect leader sa pader habang dahan-dahan siyang lumalapit sa nakasarang pintuan. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng ating bida, nakaabang sa bawat galaw, habang maingat at may puwersang inaalis ng matanda ang matagal nang nakakandadong harang at mga lumang trangka. Ilang sandali pa, sa isang mabigat na tunog ng pag-atres ng bato, ay bumukas ang pintuan na may kasabay na malakas at nakatitindig balahibong pagbugso ng malamig na hangin mula sa kaibuturan ng loob. Habang maingat silang bumababa sa madilim at matarik na lagusan, sinabi ng sect leader habang itinaas ang sulo,
Noong bago pa lamang akong sumali sa sekta bilang batang alagad ay hindi na ito ginagamit. Ibig sabihin, mahigit 50 taon na itong tuluyang nakasarado sa labas. Makikita ang bihirang paghanga at pagtataka sa mukha ng ating bida habang pinagmamasdan ang napakalawak. Naglalakihang mga poste, at tila walang hangganang espasyo sa ilalim ng lupa. Napasabi siya sa kanyang isip, labis na namangha, may ganito pala kalaking espasyo at sibilisasyon sa ilalim ng lupa ng Guangdong. Huminto siya sa harap ng mismong pinakapintuan ng bulwagan habang tahimik na nagmumuni-muni at hinahawakan ang kanyang baba. Isang lugar na ginawa ng isang matalinong tao 100 taon na ang nakalipas. At kung saan nakatago ang isang bagay na ayon sa liham ay ipinapamana sa wudang. Siguradong narito nga ang natitirang bahagi ng nawawalang pamana. Bahagyang ngumiti ang sect leader, tila nababasa ang pananabik ng bida, habang sinasabi, gaya ng nakikita mo, isa na lamang itong lumang lugar na pinagharian ng alikabok. Napakatagal na nitong napabayan kaya baka hindi na rin maayos o naging marahas ang paggana ng mga mekanismo sa loob dahil sa kalawang. Napaka-advance ng mga patibong dito noong araw, at wala pang sinumang alagad ng aming sekta ang nakalampas kahit sa unang bahagi ng pagsubok. Wala na ring natitirang mga guhit, mapa, o tala tungkol sa kung paano iiwasan ang mga mekanismo nito. Naging matalim at puno ng determinasyon ang tingin ng ating bida sa madilim na pasilyo. Sa kanyang isip ay sinabi niya ng may panghahamak. Sinasabi nilang hindi na ito angkop sa makabagong panahon at masyadong mahirap. Bahagya siyang napangisi ng mapanganib. Ang totoo, hindi lang nila ito nalampasan dahil sadyang mahihina sila. Biglang bumaling na ang sect leader at bahagyang tumingin sa kanya at may pag-aalalang sinabi na sige. Nakita mo na ang labas at ang kalagayan nito. Mapanganib talaga, kaya bumalik na tayo sa itaas. Agad namang sumagot ang ating bida sa sect leader na anong sinasabi mo. Mariin niyang idinagdag, pinatitigas ang kanyang tindig, syempre papasok ako. Walang urungan ito. Nanlaki ang mga mata ng sect leader sa matinding gulat at agad niyang ibinuka ang kanyang mga kamay sa harapan ng bida upang harangan at pigilan ito. Ha, hindi mo ba narinig ang lahat ng sinabi ko? Napakatagal nang nakasara ng lugar na ito kaya hindi natin matitiyak kung paano biglang kikilos ang mga mekanismo. Wala pang sinuman ang nakarating sa dulo at nakabalik ng buhay. Wala nang ang natitirang mga guhit ng mga mekanismo upang gabayan ka. Napakapanganib nito, Jin mo, nanatiling kalmado ang ating bida, hindi man lang natitinag sa babala, habang buong kumpiyansang sumagot at tumingin ng diretsyo sa mata ng matanda. Sect leader, iyan mismo ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan kong pumasok ngayon. Bilang espada ng wudang, hindi ba't nararapat at obligasyon ko lamang na harapin ang anumang pagsubok na iniwan ng mga naunang pinuno ng 5 dakilang sekta? Halos hindi makapaniwala ang sect leader, napapaatras habang umiiling. Anong sinasabi mo? Anong pagsubok pa ang kailangan mo? Sapat na ang lahat ng kadakila ang nagawa mo para sa amin. Nang iligtas mo ang mga batang alagad ng Guangdong mula sa malupit na kamay ng Qinongbang, doon pa lang ay napatunayan mo na nang higit sa sapat ang sarili mo. Naipadala ko na rin ang opisyal na mensahe ng pasasalamat at pagkilala sa wudang. Ngunit matatag, malamig, at walang kakukurap-kurap ang boses ng ating bida. Hindi, ito ang sarili kong personal na pagsubok. At kailangan kong matagpuan sa abot ng aking makakaya ang bagay na naiwan sa loob ng bakmadong. Napabuntong hininga ng malalim ang sect leader habang bakas ang matinding pag-aalala at bigat sa kanyang mukha. Sa kanyang isip ay sinabi niya ng may takot, kapag may nangyaring masama o kung mamatay ang batang ito matapos kong papasinop sa bakmadong ang espada ng wudang at ang itinuturing na tagapagligtas ng mga alagad ng Guangdong, magdidilim ang relasyon ng dalawang sekta. Pagkatapos ay muli niyang sinabi sa ating bida na pag-isipan mong mabuti, pakiusap. Ayokong malagay ka sa nakamamatay na panganib. Kung talagang kailangan mo ang bagay na yon, formal tayong hihingi ng tulong sa angkan ng Jegel, na mga dalubhasa sa sining ng mga mekanismo at porma sayon. Mga 1 taon lamang ng paghihintay at paghahanda ang kailangan natin. Samantala, sa isip ng ating bida ay napailing siya sa labis na pagkabugnat at inis. Baliw ba ang matandang ito? Nagmamadali ako dahil marami pa akong gagawin tapos kung ano-anong walang kabuluhang mahabang panahon ang sinasabi niya sa akin. Mariin niyang sinabi, inilalabas ang kanyang natatanging aura, sect leader,
Hindi ako pumunta rito sa Guangdong para lamang tumanggap ng walang saysay na pagkilala o mga parangal sa papel. Ang mga alagad na yun ay mga taong nasa panganib na dapat ko talagang iniligtas bilang isang martial artist. Kung yun lamang na madaling bagay ang magiging batayan ng pagkilala sa aking lakas, ikahihiya ko yun habang buhay. At kung wala pang sinuman sa buong kasaysayan ng Guangdong ang nakalampas sa bakmadong na ito, mas lalo itong nagiging angkop at kaakit-akit para sa akin. Malalampasan ko ang lugar na ito at buong dangal kong matatanggap ang tunay na pagkilala bilang ang nag-iisang espada ng Wudang. Nanatiling nakatitig ang sect leader sa kanya sa gitna ng malamig na hangin, habang ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng labis na paghanga at paggalang sa paninindigan ng bata. Samantalang matatag, matalim, at walang kahit katiting na pag-aalinlangan ang titig ng ating bida sa madilim na lagusan. Napabuntong hininga na lamang ang sect leader, ibinababa ang kanyang mga kamay, at marahang ipinikit ang kanyang mga matatanda ng pagsuko. Napakatigas talaga ng ulo mo, Jin mo. Kung yan na talaga ang pinalmungpas siya, hindi na kita pipigilan pa. Patnubayan ka sana ng mga Diyos. Ilang sandali pa, sa pag-atras ng sect leader makikita ang kamay nito na dahan-daang nagtulak sa napakalaking pintuan ng bakmadong. Unti-unti at may mabigat na ugong itong bumukas sa harapan ng ating bida. Kasabay niyon, biglang sumiklab at nagliwanag ang malamlam ngunit malawak na berdeng liwanag mula sa mga sinaunang luminous pearl na nakakabit sa matataas na pader, habang muli na namang bumugso ang mas malamig na hangin mula sa loob. Napasabi ang ating bida sa kanyang isip habang bahagyang napangisi nang makita ang karangyan, luminous pearl na pagkarami-rami. Talagang iba ang mga mayayamang may-ari ng minahan dito sa Guangdong. Wagas kung gumastos kahit sa madilim na kuweba na ito. Muling nagtanong ang sect leader mula sa kanyang likuran, na bakas pa rin ang huling hirit ng pag-aalala sa kanyang mukha. Kailangan mo ba talaga at seryoso ka talagang pumasok dyan, Jin mo? Tahimik lamang nang ngumiti ng may kumpiyansa ang ating bida bilang huling tugon, hindi na lumingon. Pagkatapos, sa isang iglap ng pagbuhos ng kanyang panloob na lakas, ay mabilis siyang tumakbo papasok sa kumikinang na bulwagan habang masiglang sumisigaw, kung ganoon, mauuna na ako, sect leader. Kita na lang tayo mamaya. Ngunit sa mismong sandaling yon, sa kanyang ikatlong hakbang papasok, ay bigla niyang naapakan ang isang bahagi ng sahig na may tila maliit na mekanismo na lumubog ng marahan. Kasabay niyon, isang malakas na tunog ng bamukang bakal ang narinig sa itaas at agad na bumukas ang isang patibong sa kisame, ramaga sa pababa ng napakabilis ang napakaraming matutulis, dambuhala, at nangingitim sa lason na mga patibong na bakal. Mabilis na kumilos ang ating bida, nagbago ang ekspresyon sa mukha. Agad niyang naramdaman ang matinding panganib sa pamamagitan ng kanyang matalas na pandama at sa pamamagitan ng sunod-sunod, paikot, at tila lumilipad na pag-iwas ay sinalubong at tinakasa niya ang bawat patibong sa pamamagitan ng kanyang napakabilis at kahangahangang galaw ng paa. Mula sa labas ng pintuan, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng sect leader, pigil ang hininga at nanlalaki ang mga mata sa bilis ng bida, habang unti-unting lumalalim at naglalaho ang figura ng ating bida sa loob ng bakmadong. Unti-unti naman, sa pamamagitan ng sarili nitong timbang at mekanismo, ay nagsimulang dahan-daang magsara ang napakalaking pintuang bato. Habang nakatingin dito ang sect leader na may magkahawak na kamay ay taimtim niyang sinabi sa hangin, Infinite Buddha. Naway gabayan, patnubayan, at protektahan ng dakilang si Guang Sangja ang espada ng Wudang sa kanyang paglalakbay. Kasabay ng kanyang marahang pagpikit at pagyuko, ay tuluyan ng nagsara ng buo ang pintuan, nag-iiwan ng malakas na tunog ng pagkabit ng bato. Sa loob naman, makikita ang tuluyang nawasak na bahagi ng sahig na ngayon ay puno at nakabaon na ang mga matutulis na patibong na bakal na kamakailan lang ay iniwasan niya. Pinagpapawisan ng malalaking butil ang ating bida habang bahagyang hinihingal, nakatayo sa isang ligtas na tuntungan, na sinasabi sa sarili, lintik na mga paring Guangdong. Dagdag pa niya habang napapakamot sa kanyang gulong buhok at napatingin sa mas madilim pang pasilyo sa unahan, anong klaseng baliw, komplikado, at nakamamatay na mekanismo ba ang buong lugar na ito? At dito na po nagtatapos ang ika-158 kabanata. Ika-159 na kabanata, sa pagpapatuloy.
Bigla na lamang napatigil ang ating bida sa gitna ng pasilyo nang may maramdaman siyang kakaibang kuryente at panganib sa kanyang paligid. Agad siyang napatingala at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakaraming mahahaba at matutulis na patibong na bakal na mabilis na bumabagsak mula sa madilim na kisame, tila ulan ng kamatayan. Sa tamang oras, gamit ang kanyang pambihirang reflexes, ay mabilis siyang kumilos, pinalundag ang sarili. At sunod-sunod na iniwasan ang mga iyon sa pamamagitan ng mga tumbling sa ere. Sa tindi at lakas ng pagbagsak ng mga patibong sa sahig ay kumapal ang nakasasakal na alikabok na tuluyang tumabon sa buong paligid habang nagkalat at nagkapira-piraso ang mga tipak ng bato. Huminga siya ng malalim, pilit inuubo sa usok, habang halatang naiinis ng husto at napasigaw sa galit, ano ba naman ito? Mga lintik kayong tao, kung mga tawista kayo na naninirahan sa kabundukan upang mag-ayuno, hindi ba dapat ang daw at ang kapayapaan ng kaluluwa ang pinagyayaman ninyo? Bakit pagmimina at pagkita ng limpak-limpak na pera ang pinagkakaabalahan ninyo? Nagtipon siya ng makapal, nagliliyab, at purong panloob na enerhiya sa kanyang kanang kamao, habang ang ugat sa kanyang leeg ay lumalabas, at galit na ipinagpatuloy ang pagsigaw, dahil sa sobrang dami ninyong pera na hindi na ninyo alam kung saan gagamitin. Gumagawa pa kayo ng mga walang kwentang bagay at patibong na gaya nito. Kasunod yun, upang i-clear ang daan, ay agad niyang pinakawalan ang kanyang malupit na teknik, 7-star feast, Asher Dragon emerges. Sa labas ng bakmadong, sa ibabaw ng lupa, biglang yumanig ng napakalakas ang buong paligid na tila ba magigiba ang bundok. Dahil sa lakas ng pagyanig at ugong mula sa kailaliman ay nagsiliparan ang mga kawan ng ibon mula sa masukal na kagubatan. Dahil sa takot, agad namang naglabasan ang mga nakatatandang elder ng Gangdong mula sa kanilang mga silid. Kasama ni Tang Seryeong na nagmamadali at nang nag-aalalang si Woon M, nagulat silang napasigaw habang pilit na pinatatatag ang kanilang mga tayo. Ano? Ano ang nakatatakot na tunog na yon? Lindol ba yon? Bakit umaalo ng lupa? Sabay-sabay silang napalingon sa direksyon ng pangunahing bulwagan kung saan lalong malakas ang vibrations. Sa training ground nanggagaling ang ingay. Sa pangunahing training hall ng sekta, bigla namang napakunot noo ang isa sa mga matatalinong elder, namumutla ang mukha. Ang pangunahing training hall, huwag mong sabihing nabuksan ang. Mabilis silang tumakbo patungo roon at doon nga nila nakita ang bukas, madilim, na lagusan patungo sa ilalim ng lupa. Nataranta ng husto ang mga elder, hindi mapakali ang mga ito na napasabi na hindi maaari. Paano nabuksan ang ipinagbabawal na lugar na iyon? Ang sect leader lamang ang may hawak ng natatanging susi ng bakmadong. Biglang naalala ni Woon M ang isang mahalagang bagay habang pinapawisan ng malamig. Sandali, kanina pa pala ninyo hinahanap si Jinmo para sa hapunan. At ngayong wala siya rito sa buong paligid. Huwag mong sabihing magkasama silang pumasok ng sect leader. Agad na napaangat ng ulo si Tang Seryeong habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding kaba. Kasabay nito ay napasigaw ang mga elder sa matinding pagkabigla, ano? Si Jinmo ang kasama? Napaisip sila ng malalim, nag-uugnay ng mga detalye. Huwag mong sabihin. Papasok siya roon sa madilim na kuwebang yon upang patunayan ang dakilang pangalan ng espada ng wudang sa ating sekta. Nagkaroon ng matalim, seryoso, at nag-aalalang tingin ang mga elder sa bukas na lagusan bago isa sa pinakamatandang elder ang nagsabing, bumaba muna tayong lahat upang alamin ang katotohanan. Agad silang mabilis na pumasok at bumaba sa ilalim ng lupa, at doon sa tapat ng pintuan ay nadatnan nila ang sect leader na tahimik, tuwid, at may lungkot na naghihintay. Napasigaw sila sa pag-aalala, sect leader. Napalingon naman ang sect leader sa kanila, at sinabi na dumating na pala kayo. Agad na nagtanong ang isa sa mga elder habang itinaas ang sulo sa harapan na talagang narito kayo. Ano ba talaga ang nangyayari rito sa ilalim ng lupa? Ano ang pagsabog na yon? Napapikit ang sect leader, humihinga ng malalim, bago seryosong nagsalita upang ihayag ang katotohanan. Pumasok na si Jinmo sa loob ng bakmadong. Sinabi niya sa aking mukha na haharapin niya ang pagsubok bilang opisyal na espada ng wudang. Pinili niya mismo ang mapanganib na bakmadong bilang pagsubok ng Gangdong para sa kanyang sarili. Biglang natahimik ang buong paligid, tanging tunog ng sulo ang maririnig, habang kitang-kita ang labis na pagkabigla at sindak sa mga mukha ng mga nakatatandang elder. Samantala, nagtatakang nagtanong si Tang Seryeong, humahakbang pasulong,
Ano ba talaga ang bakmadong na yan at bakit ganoon na lamang kat hindi ang reaksyon ninyong lahat? May ginto ba sa loob? Tahimik at may mababang tinig na sumagot ang sect leader. Isa itong napakalaki, komplikado, at nakamamatay na mekanismo na itinayo ng mga ninuno. Pagkatapos ay idinagdag pa niya, mas lalong nagpapatindi ng takot ng lahat, mula nang itayo ito higit 100 taon na ang nakalipas, wala ni isa mang alagad o henyo ng Guangdong ang nakarating sa pinakadulo at nakabalik. Isa itong napakapanganib na lugar ng kamatayan, at mahigit 50 taon na rin itong nakasarado at walang nag-aalaga sa mga patibong sa loob. Lalong nanlaki ang mga mata ni Tang Seryeong at Wu M matapos marinig ang katotohanan yon. Tila ba gumuho ang kanilang mundo. Muling nagsalita ang sect leader, ibinabalik ang kanyang awtoridad. Mga elder, ihanda ninyo ang sagradong ritual ng sekta ngayon din. Hihintayin natin ang paglabas ni Jinmo habang taimtim nating ipinagdarasal sa mga Diyos ang kanyang ligtas na pagdaan sa bakmadong. At simula sa oras na ito, ipagbawal muna ang pagpasok ng lahat ng mga alagad. At manggagawa sa kalapit na minahan upang maiwasan ang disgrasya sa vibrations. Sabay-sabay namang yumuko ang mga elder bilang pagtalima, nauunawaan po namin, sect leader. Ngunit dahil sa labis na pagpapahalaga sa buhay ng bida, hindi na napigilan ni Tang Seryeong ang kanyang sarili at ang kanyang nag-aalab na emosyon. Galit siyang napasigaw, humaharang sa harap ng sect leader, sandali. Hihintayin lang natin siya rito sa labas habang nagkakamot ng kamay. Hindi pa nga natin alam kung mabubuhay pa ba siya sa loob ng 1 minuto o kung nadurog na siya. Ritual at dasal na agad ang iniisip ninyo? Mula sa kanyang likuran ay agad siyang sinaway ni Won M dahil sa kawalan ng galang sa pinuno, at napasabi na Miss Tang, pakiusap, magpreno kayo. Ngunit hindi pa rin siya tumigil, lalong nagngangalit ang kanyang mga mata. Sect leader, kung ganoon pala kapanganib at katindi ang lugar na yon, bakit ninyo pa siya hinayaang pumasok ng mag-isa? Paano ninyo nagawang itulak sa tiyak na kamatayan ang taong itinuturing na tagapagligtas ng inyong sariling mga alagad mula sa Chinungbang? Habang nagsasalita siya ay halos manginig ang kanyang buong boses sa labis na pag-aalala at takot na baka hindi na niya muling makita ang bida. Idinagdag pa niya sa sect leader na maging ang aming angkan, ang angkan ng Tang, ay kilala at gumagamit ng mga mekanismo at nakalalasong patibong sa pagsasanay, kaya alam ko kung gaano kawalang awa ang mga ito. 8 sa bawat 10 sumusubok sa mga ganyang porma sayon ay namamatay ng kalunos-lunos. Kahit gaano pa kalakas, kabilis, at kabangis si Jinmo, paano siya makaliligtas sa isang lumang lugar na maaaring kumitil ng buhay ng isang eksperto sa isang iglap lamang ng walang babala? Dahil sa pagkadismaya sa kawalan ng tiwala, biglang sumigaw ang sect leader, itinataas ang kanyang boses na yumanig sa kuweba, tama na. Napatingin siya ng diretso sa nag-aalalang mga mata ni Tang Seryeong bago mariing sinabi, isa itong opisyal. Sagrado, at legal na pagsubok ng aming sekta. Siya mismo ang pumili at nagpilit na harapin ito, kaya bilang pinuno, tungkulin kong igalang ang matatag na pasya ng isang martial artist mula sa Wudang. Napakagat na lamang sa kanyang ibabang labis si Tang Seryeong, nangingilid ang luha, habang pilit na pinipigilan ang kanyang nag-uumapaw na emosyon at galit. Nagpatuloy ang sect leader, ibinababa ang kanyang tono. Sa ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi ang magtiwala at maghintay sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay sa mga elder upang mag-utos ng karagdagang tulong, ngunit bilang paghahanda sa pinakamasamang mangyayari, magpadala agad kayo ng mabilis na mensahero sa angkan ng Jegal. Magpatawag kayo ng pinakamagaling na dalubhasa sa sining ng mga mekanismo upang tulungan tayo, at ipabantay ang buong paligid ng lagusan na ito sa lahat ng mga alagad gabi't araw. Pagkasabi niya yun ay muli siyang napapikit ng may bigat sa dibdib. Tahimik niyang pinagmasdan ng saradong pintuang bato habang sinasabi sa mga ito na hindi natin alam kung kailan. O kung makakalabas pa ba si Jinmo sa pintuang iyan ng buhay. Samantala, sa loob ng bakmadong na may malamlam na sinag na ilaw na kulay green. Makikita sa paligid ang mga nawasak na bakal na patibong na naiupi dahil sa lakas ng kamaunang bida, at ang nagkalat na mga tipak ng nabasag na bato sa buong sahig. Pinunasan ng ating bida ang tumatagas na pawis sa kanyang malapad na noo gamit ang likod ng kanyang kamay habang napapailing sa pagod. Grabe, ganito pala kabaliw at kawalang buhay ang lugar na ito.
Hindi na nga nakapagtatakang walang kahit isang duwag na alagad ng Gangdong ang nang-ahas na pumasok rito sa loob ng 50 taon. Kahit ang isang mandirigmang umabot na sa pinakamataas na antas ng master ay mararamdaman pa ring nanganganib ang kanyang buhay sa bawat hakbang. Tumingin siya sa unahan, sa mas malalim pang bahagi ng kuweba. Pero, ibig bang sabihin nito ay nalampasan ko na ng buong husay ang unang bahagi ng pagsubok? Napansin niyang sa kanyang paghakbang ay unti-unti nang nilalamon ng madilim at malamig na kadiliman ang buong paligid. Mula sa bahaging ito, wala na kahit isang liwanag mula sa mga luminous pearls sa dingding. Itim na ang lahat, dahan-dahan siyang humakbang pasulong, pinalalakas ang kanyang pandama. Wala na akong makita kahit ano sa unahan. Kahit ang sarili kong kamay. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang kanyang pakiramdam sa paligid. Nanigas ang kanyang ekspresyon, nanindig ang balahibo sa kanyang leeg. Ang kakaibang pakiramdam na ito. Isang mataas na antas ng illusion formation? Isang pormasayo ng ilusyon na nagpapabago sa isip? Napapikit na lamang siya sa matinding inis at napatawa ng mapait sa kanyang sarili. Hahaha, seryoso ba ang mga matatandang ito? Ginagawa ba nila akong laruan? Napasabunot siya sa sarili niyang buhok habang halos magreklamo na sa mga pader, kalokohan na ito. Sobrang malaking kalokohan. Kung ibabalik din naman pala ninyo ang mahalagang bagay na yun kapag dumating ang isang karapat-dapat na alagad ng wudang na tulad ko. Bakit kailangan pang gumastos ng napakalaking ginto at pera para gumawa ng ganitong klaseng mapang-asar na mekanismo at ilusyon? Para saan pa? Ibinuka pa niya ang kanyang mga kamay sa hangin habang halos maiyak at magwala sa matinding inis. Pero, nakapasok na rin naman ako at sarado na ang pinto sa likod. Wala nang balikan. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso, at ipinagpatuloy ang paghakbang sa kadiliman. Kahit mabaigo o mamatay pa ako sa loob, kailangan kong magpatuloy para sa pamana ng wudang. Ilang sandali pa ng paglalakad sa kawalan ay tuluyan na siyang tuluyang nakapasok sa pinakapusod ng illusion formation. Unti-unting nagbago ang malamig na paligid, ang amoy ng kuweba ay napalitan ng pamilyar ngunit nakasusuka ang amoy, habang patuloy siyang naglalakad sa tila nagbabagong dimensyon. Hanggang sa bigla siyang mapatigil, nanigas ang kanyang buong katawan. Sa kanyang harapan, sa tulong ng isang mahiwagang liwanag ng ilusyon, ay bumungad ang isang nakapangingilabot, madyugo, at kalunos-lunos na tanawin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nagkalat sa buong paligid ng bundok ang napakaraming bangkay ng mga nakasuot ng uniforme ng kanyang sekta, nakahandusay sa malamig, basang-basa sa dugo, at walang buhay na lupa. Dahan-dahan, sa matinding galit at pait, ay napatikom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko habang seryoso. Nanlilisik, at may luhang nakatingin sa unahan. Mahina ngunit matatag niyang sinabi, lumalabas ang kanyang tunay na pagkatao, walang duda. Ang tagpong ito ang wudang 17 taon na ang nakalipas. Noong madugong panahon ng digmaan sa pagitan ng Orthodox at demonic factions. Nang salakayin at lipulin ni Hyokryun Mag-ang kasama ang kanyang malupit na Iron Sword Squad. Hyokryun Mag-ang siya ang dating katauhan ng ating bida. Makikita sa kanyang harapan ang mga iginagalang na elder ng wudang na nakahandusay sa lupa. Duguan, at wala ng mga buhay, habang ang paligid ay nagliliyab sa apoy ng nakaraan, at dito na po nagtatapos ang ika-159 na kabanata.